Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way, my name is Jab. Kumusta po kayong lahat? Okay, so guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message lang kayo. Tignan natin kanina ba tong love reading? Okay, kanina ba tong love reading, Spirit Guide? Meron tayong power. The power of love is like a magnet, drawing soul together. Oh. So, nakikita ko dito guys kung paano pinaglalaban itong relasyon na to, kung paano siya pinipilit, kung paano siya pinipili, no? Nakikita ko naman dito kung paano ka nilalaban ng person mo, kung paano niya ginagawang maayos ang lahat para lang, parang wala ng conflict kung sakali na magkaroon ng connection sa inyong dalawa. So, nandun na kayo sa point na parang pinipilit niyang ayusin to. Okay? And the power of love, grabe yung temptation, grabe yung pagmamahal, hindi niya kayang humiwalay sa inyo. Okay? Parang araw kayong magnet, guys. Parang mahirap paghiwalayin, no? Tignan natin. Kumbaga, kahit na naghiwalay, nandun pa rin yung attraction. Parang hinihila pa rin ikaw pabalik sa kanya. Siya, ganun din yung nafe-feel niya. Tignan pa natin. Okay. Kanino tong love reading? Meron tayong enlightenment. With enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with divine. So, nakikita ko dito guys, yung parang unti-unti lang naliliwanagan din yung iba sa inyo. Bakit parang may kakaibang spark, no? Pwedeng nare-realize mo yan. And si person guys, parang ganun din naman siya. May mga nare-realize siya dito sa relasyon nyo, no? Dumarating sa point na parang ang weird nung feelings. Tignan pa natin. Meron tayong receptive. Sige, latag natin lahat, guys. Ilatag muna natin lahat. Okay. Isa pa, Spirit Guide. Okay. Okay, then, tignan pa natin, guys. Okay, handa ko lang itong baraha ko. By the way, guys, ayun, sa full spread ng card natin, ang malinaw na pinapakita rin kasi dito, gusto ko niya makasama. And may madalas na parang may mga pagdududa ka, siguro LDR kayo ng person mo. Okay? Nandun yung malalim na emosyon nyo sa isa't isa. Ayan, no? Ang problema lang dito, guys, parang nawawala yung respeto. Importante daw yun sa pagsasama nyo, no? Na irespeto nyo yung isa't isa, and especially parang itigil na yung pagdududa. Kasi may mga time na parang lagi lang tinitignan ko ano yung mali doon sa relasyon. Hindi tinitignan ko ano yung positive. Hindi tinitignan ko ano yung effort ng isa. So, yun ang mahalaga guys, no? Lalo na kung LDR kayo ng person mo, tapos baka mahina pa yung loob nyo dahil nga malayo si person. Ganon din naman yung person mo. Gusto ko rin niya makasama rito kung LDR kayo, no? And lagi niyang tinitignan dito na gusto niya bumilis yung panahon at magkasama na kayo ulit. Kung foreigner to guys, gusto niya na talagang makasama kaya. Ang problema lang dito, parang napaka-negative mo, no? Siguro yun yung kailangan mo baguhin or ayusin. Ialis mo sa sarili mo yung masyadong negative. Okay? Huwag na mag-isip ng ganon. Kumbaga, focus na lang muna kayo doon sa mga magagandang bagay.
Okay, tignan pa natin. Kasi parang pwede pa itong ayusin, no? Actually, mukhang okay naman kayo. Yun nga lang, may mga pagdududa talaga, lalo na malayo nga. Okay, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong I'm not always an angel. Ayan, no? Mabait ang pagkakatingin sa'yo ng person mo, no? Kung paano kanya tignan, kung paano niya balansehin yung sitwasyon. Nababaitan talaga siya sa inyo. Ang problema lang, guys, huwag mong hayaan na mabago yung paningin sa inyo ng person mo. Kasi minahal ka ng person mo kung sino ka nung unang nakilala ka niya. Okay? Huwag mong hayaan na parang baguhin ka ng sitwasyon, baguhin ka ng panahon. Kasi pwede rin, guys, unti-unti mawala yung pagmamahal sa inyo ng person mo. Okay? Tignan natin. Meron tayong stop repeating the same thing again. Diba? Oh. Parang itigil na yung paulit-ulit na ginagawa. Yung everyday routine doon sa relasyon. Like, kung nakasanayan mong awayin siya araw-araw, itigil na yon, no? Idaan na lang, guys, sa maayos na usapan. Isettle nyo. Isipin nyo na lang kung ano yung pangarap nyo talaga sa future. Okay? Ngayon, kung hiwalay na kayo, mahirap na to, guys. Ayusin. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung person na nakilala niya dati. Okay? Pero kung kayo ay okay pa naman, nagsasama pa kayo, nakikita ko dito na kaya pa tong ayusin. Wag na lang, guys, ibalik yung dating mga issue. Parang focus na lang sa ngayon. Focus na lang muna dun sa mga parang mag-focus na lang muna dun sa mga bagay-bagay na kaya nyo pang maayos, no? And tignan nyo na lang muna, guys, yung bright side of life. Okay? Kaya nyo to. Kailangan nyo lang pagtulungan, okay? Meron tayong ayan. Okay, so dopamine, dopago. Alam nyo, guys, yung dopamine. Alam ko saan yun sa genes. Ito yung bagay na nagpapasaya sa atin or nagpo-produce ng kasiyahan, kaligayahan. So, sinasabi nito, guys, sa halip na mag-focus sa mga negative, wag na. Mag-focus na lang doon sa kung ano yung masaya, kung ano yung nakaka-enjoy. Kasi maraming dahilan para maging masaya. Life is too short. Then, tignan mo na lang din yung paligid mo. Mga bagay na hindi mo na-appreciate. Baka ito na yung time na, di ba, i-appreciate sila. Tignan pa natin. Meron tayong cool, relax, everything is fine. Di ba? O, di ba, pinagre-relax ka dito. Kasi maayos pa tong relasyon na to, guys. Iwasan lang yung pag-overthink. Yun lang yung nagiging issue rito, no, sa nakikita ko. And meron tayong no. Ayan. Pag hindi pumapabor sa inyo, nagagalit yung iba sa inyo. Pag hindi pabor sa inyo yung ginagawa niya or nangyayari sa pagsasama nyo sa araw-araw, parang nakikita ko sa inyo, guys, na nahihirapan kang paano ba? Nahihirapan kang i-overcome. Parang ikaw yung nagiging emperor dun sa relasyon. Bagay na kailangan mong baguhin sa sarili mo. Pero, guys, malinaw yung pinapakita sa akin na itong relasyon na to, okay to. Mahal ka ng person mo, kaya kanyang ipaglaban, and kaya niyang ayusin lahat. Siguro bigyan mo siya ng time. Kasi, kung ikaw ay may tampo, like, ba't parang hindi ka kaya ipakilala sa pamilya? Something like that. Or bakit hindi ka pa niya kayang kunin? Or di pa niya kaya na magsama kayo? Pwede naman. May mga bagay kasi tayo, guys, na sa tingin natin, madali lang. Pero sa taong hinihinga natin na pabor, mahirap. Nahihirapan siya dito na gawin yung mga bagay na gusto mo. Kasi may nagpipigil, no? And especially kung hindi naman din talaga ikaw gusto ng family, sa madaling sabi, parang kilala niya yung pamilya niya eh. Hindi niya kayang iharap ka kasi ayaw kanya masaktan lalo. Ayaw niya na lumaki yung issue yung dalawa. So, pwede ikagalit mo lalo yon. So, nakikita ko, guys, hindi naman sa parang kinakahiya ka. Pero, malinaw naman yung pinapakitang mahal ka ng person mo. Yun nga lang, hindi pa niya kayang isettle talaga tong relasyon na to doon sa family kasi nakikita niya yung personality mo. Dito pa nga lang tignan mo na lang yung attitude mo sa kanya. Hindi pa maayos. Ano pa pag humarap ka sa pamilya? Di ba? Baka hindi mo magustuhan. Okay? So, yun yung sinasabi rito na hindi lahat daw pwedeng pumabor sa inyo. Okay? Na parang kung ang dating dito kung isipin mo is madali lang isipin na kaya naman niyang gawin, ba't di niya ginagawa? Siguro tignan nyo rin yung side ng partner nyo. Okay? Tignan natin. Meron tayong back to basic. Ibig sabihin, paulit-ulit to.
Ito na nga, oh. Paulit-ulit yung issue. Lagi na lang kayo bumabalik sa umpisa. Bakit parang hindi kayang ayusin? Kasi pabalik-balik lang sa umpisa, guys, eh. Tumatagal itong relasyon na to na parang puro ganun lang siya. And sa madaling sabi, si person mo nahihirapan siya. Oo. And ikaw nahihirapan ka rin naman. Hindi kita masisisi kasi gusto mo nang maayos. Okay, na parang, siguro hinanda mo na rin yung sarili mo na parang ready na ako, kaya ko naman tong ayusin, hayaan mo ko, na parang ganun. Siguro pag-usapan nyo, ano ba yung kulang sa inyo, ano ba yung kailangan mong gawin, ano yung dapat hindi mo gawin. So, yes, baka masyadong matured itong person na to. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong Page of Pentacles, making plans, new job, practicality, potential. O, diba? Page pa lang to eh. So, may something daw sa inyo guys na, pag sinabi kasing page, bata to. So, parang medyo may pagkaisip bata, parang ang bagal ng development. Nakikita ko naman na matured kasi ibang bagay, pero pagdating sa relationship, parang may mga bagay na hindi kayang unawain. And I think parang si person, ganun din siya. Ang gusto niya kasi, isip bata din si person, pero matured siya pagdating sa pagiging practical, pagdating sa profit, sa success, and kung paano siya mag-isip dun sa sitwasyon. Nakikita ko na matured siya doon, okay? Ang problema lang dito, pwede kasi ikaw matured ka sa career, sa source of income, pero pagdating sa relasyon, hindi. Ito yung parang pinakakahinaan mo. Okay? So, parang yin-yang din naman kayo ni person. Tignan pa natin additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong judgment. Ito lang yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kasi ayaw ni person na ma-judge ka. Ayaw ni person na lalo kang masaktan, lalo kang mahirapan. So, hanggat maaari, parang isettle niya na lang muna mag-isa na parang kahit hindi mo alam, parang ayaw niya nang ipaalam sa inyo. Pero sa nakikita ko dyan, isa-settle niya naman to, no? Wag lang siguro muna kayong magmadali, guys. May panahon para dito, okay? Tignan pa natin. Lalo na kung ito'y foreigner, guys. Ang hirap, no? Ayun, may gulo ako nakikita. So, nakikita ko yung tampo mo dito sa araw-araw. Yung sama ng loob mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos, no? Nakikita ko sa inyo, yung person mo guys, lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, pero ikaw parang lagi mo siyang nire-reject. So, anong nangyayari? Ikaw mismo nagpapalayo sa kanya. Ngayon, kung papanindigan ng person mo yung ginagawa mong pagre-reject sa kanya, lalo siyang lalayo. Baka akala mo is natututo siya. Hindi eh. Kasi lalo lumalala yung sitwasyon. May argument, aggression, chaos, competition. Ayan o. Magiging ano lang to guys, malaking argument. Okay, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Two of Pentacles, balance, ups and down, juggling, life priorities. Parang meron siyang ibang pinapriority, guys. Hindi ko naman nakikita na parang inaasahan siya ng pamilya niya. Pero meron siyang ibang pinapriority. Siguro pagdating to sa sarili niya, like stability, siguro nandun na siya sa point na gusto niyang magkaroon ng sariling bahay, lupa, sasakyan, stability talaga yung habol nito ni person, guys. Tignan natin siya. So, parang green flag din naman siya pagdating sa ganon kasi gigil na gigil siya sa source of income. Nakikita niyo yung pagiging, ano niya, matured niya pagdating sa ganitong bagay. So, diba? Pwede ka na rin dumepende sa kanya kasi matured siya. Mahirap naman pumatol sa tamad. Mahirap naman pumatol sa, parang alam niyo, walang sense of responsibility, na parang di niya kinoconsider yung ibang responsibilidad, di ba? Mahirap pumatol sa ganun. Pero yung person nyo, guys, package siya, no? Kasi naiisip niya yon. Okay, tignan pa natin. Meron tayong Four of Pentacles. Greed, possessive, hoarding, and control, di ba? Tinatry mo siyang kontrolin eh. Ramdam naman niya eh. And nakikita ko rito, guys, na pinagdadamot mo siya. Kahit kanina pwede mo siya pinagseselosan, no? Pinagseselosan mo sa pamilya, kung may naunang pamilya, pinagselosan mo doon, kung may anak, pwede pinagselosan mo sa anak. Hindi maikaila eh. Kasi kahit anong gawin mong matured ka na doon sa sitwasyon,
'di ba, lalo na pag nakikita mo na yung trato sa inyo nitong person na to is hindi, parang hindi fair, napaka-unfair ng trato niya, unlike do sa ibang tao na, bakit parang ang bait niya, sa akin hindi. So, nagigets kita sa part na yon. Ang nangyayari guys, nagiging iba yung mindset mo, mas lumalala, lumiliit, no, bumababa, like, kung sino-sino yung pwede mong pagselosan. Okay? So, ano yung mangyayari dyan guys? Siguro kailangan isettle mo. Ngayon, kung mabigat na sa kalooban, tao man yan or bagay, baka hindi na para sa inyo. Okay, tignan pa natin yung nararamdaman ni person. Kunin lang natin to. Hindi ko makuha yung ibang. Wait lang guys. Okay. Nararamdaman ni person sa inyo. Meron tayong Knight of Swords. Ayan. Alam nyo guys, hindi ka nito pinapatulan. Yung tipong pag nakipag-argue ka sa kanya, mas nakaka-trigger sa inyo kasi hindi siya nagsasalita eh. Nananahimik siya. So, ano yung nangyayari? Parang lalo kang nanggigigil dito sa taong to. Okay? So, King of Swords, ayan yung mga binabato mo sa kanya na masakit, na parang nasasaktan na ako, nahirapan na ako, hindi na to tama, ganito, ganyan. So, ang gagawin ng person mo, mananahimik, babasahin niya lang ng babasahin yung mga rant mo. Isisin niya lang na isisin yan. So, kung sa call naman to guys, or sa personal, papakinggan niya lang ng papakinggan yan, wala kang sagot na makuha sa kanya eh. Ina-absorb niya lang yung galit mo. Okay? So, kaya lalo ka nati-trigger or lalo ka nahihirapang i-let go siya. Kasi yung ginagawa niya, guys, parang mahirap i-let go kasi wala ka pa nakuha ang sagot sa kanya eh. Parang, basta mahirap yung ganun, guys. Ganun yung nakikita ko rito. Okay, nararamdaman sa inyo ni person, ina-absorb niya lang yung galit mo. Meron tayong 8 of Pentacles. Aware siya sa kung ano yung gusto mong mangyari. Gusto mo lang naman na stability, maayos na pamilya, maayos na pagsasama. Okay? 8 of Pentacles eh. Tingnan pa natin. Meron tayong Ace of Wands. Ace of Wands is temptation. Nakikita ko ang lakas naman ng temptation sa inyo ni person. Sabi ko sa inyo, kaya kanyang ipaglaban, pero sabi niya nga, wag mo daw siyang madaliin, masyado nakaka-pressure, meron siyang plano, parang hintay ka lang. Pero kasi sa inyo, pwedeng matagal na kasi. Nahihirapan ka na mag-antay, kasi ang tagal na. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Sun. Oh. Alam niyo guys, si person, nakikita ka niya na someone na parang maayos ka naman kung maging, parang gusto ko naman yan talagang ikaw na yung makasama niya, mapangasawa niya. Maayos ka. And may nakikita siyang potential sa inyo. Okay, yun nga lang parang hindi pa buo, hindi pa hinog, ano ba? Hindi pa maayos. Siguro kung paano ka mag-isip dun sa isang sitwasyon, parang hindi mo daw kayang ayusin, no? Kunyari, may malit na problema, parang kailangan mo pa siya. Kailangan mo pa dumepende sa kanya. Like, yung mga basic lang, guys. Siya pa yung parang nai-stress. O, ako pa ba? Siguro napagod na yung person mo na kasi parang ako na lahat. Ano yung kaya mong gawin? Parang ganon. Marunong ka naman magluto, maglinis, pero may something sa'yo na nakukulangan siya. Okay? Parang kulang sa pagiging matigas. Okay, sa pagiging matatag, I think meron kang kailangan gawin or matutunan sa sarili mo. Okay? Meron tayong, 5 of Wands, diba? Mga basic lang guys, pinag-aawayan nyo. Yun yung pinapakita sa akin dito. Mga maliliit na bagay, pinagtatalunan, ano yung nangyayari? Parang, si person mo, mabilis siya matrigger, mabilis siya magalit, ganon. The Devil, oh. Okay, tingin niya sa inyo, the devil. Baka magalit. Siguro ganun, nalilin siya sa inyo. Oh. Baka magalit. Nararamdaman ni person.
Meron tayong Two of Swords. Ayan. Medyo undecided siya sa mga bagay-bagay ngayon. Naguguluhan. Mahal ka niya and mag-i-stay naman to sa nakikita ko. May mga bagay lang talaga na naguguluhan si person pa sa ngayon. And I think matutunan niya rin to. Pero mahal ka niya guys ha. Lakas ng sex appeal mo. Yun nga lang. Ayaw niya yung ugali mo na pag inaaway mo siya. Parang feeling niya nawawala yung respeto mo sa kanya. Parang ang liit-liit niya. Okay, meron tayong don't care if you don't like me. Diba? So, siguro sinasabi mo sa kanya na ayaw ko sa'yo. Maghiwalay na tayo, totoo na to, parang ganyan. So, masyado ka daw madrama. Kasi aware naman daw siya, di mo kayang panindigan. Yung mga sinabi mo hanggang salita lang yon. Yun yung dating sa kanya. Okay? Meron tayong please leave a voicemail. Oh. Diba? Parang sige, mag-rant ka lang dyan, babasahin ko lang yan. Ano ba kayo guys? Dragon ba kayo magalit? Kasi person mo guys, sabi ko nga, absorb niya lang yung galit mo eh. Okay. Meron tayong stop repeating the same thing again. Ayaw niya na ng paulit-ulit kasi aware na siya eh. Kunyari, may diniman ka sa kanya. Oo, naintindihan ko na. Huwag mo nang ulit-ulitin. Or kung ano yung mga past issue na inuulit-ulit mo pa sa kanya. Okay, kasi naririndi na siya. Aware naman siya eh. Huwag na lang ulit-ulitin. Nahihiya na rin. Parang ganun. Meron tayong stop doing so much. Diba? Napagod na ito mag-effort guys. No? Kung ngayon, kung mapapansin mo pa parang di na siya nag-effort, ba't parang may nagbago na sa kanya. Nakikita ko parang nagbago na nga talaga. And may nabago na talaga. Ulit na. Nagbago na talaga guys. Kasi ayaw na niya mag-effort eh. Kasi parang sobra na eh. Sobra na yung ginagawa niya. Then parang wala naman nangyayari. Parang mag-effort naman siya sa hindi. Galit ka. So ano nang gagawin niya? Huwag na lang. Diba? Okay? So ayan. Ayaw na niyang mag-ano sa'yo. Ayaw na niyang mag-effort. Kasi parang nakakahiya na. Awkward na. Ganon. Okay. So tignan pa natin guys. Additional message. Ano yung message ni person? Spirit guide. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Ano yung gusto sabihin ni person sa'yo? Meron tayong I want to fall asleep next to you. Diba? Gusto ko na niya makasama talaga. Lalo ka LDR kayo. Gusto na niya ikaw kasamang matulog. Gusto ko na niya mahagkan, mahaplos. Okay. Gigil na gigil si person. Okay. Message ni person sa'yo. Meron tayong I love you to the moon and back a million times. Hindi niya alam ba't kina-question mo pa. Eh, mahal na mahal ka naman daw pala. Tignan pa natin. Meron tayong I want you. Diba? I want you. Gustong-gusto ka niya, guys. Okay? Gusto ka niyang makuha. Gusto ka niyang maangkin. Pero yung mga sinasabi mo sa kanya kasi, parang, di mo naman ako mahal. Wala ka namang kayang gawin para sa akin. Hanggang dito lang. So, alam mo yun, bakit kailangan mo magalit? Bakit kailangan mong questionin? Parang ganon. Kasi, para sa kanya kasi malinaw naman na gusto kanyang ipaglaban, pero ba't parang dating sa'yo hindi? Tinuturing mo siyang ano eh, parang hindi kayo lovers. Parang tinuturing mo siyang kalaban. Okay, zodiac sign. Meron tayong Virgo, Cancer, Aries, Gemini, Leo, and Taurus. Meron tayong Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, and Gemini, Pisces, Energy, Virgo, and Sagittarius. Okay, yan yung mga malalakas na zodiac sign sa side ni person yan, guys. Okay? Sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Okay, tignan natin. Tignan natin sa energy mo naman. Okay. Iba naman yung card mo. Nararamdaman mo sa person mo. Okay, energy mo kay person. Ito guys, kung bakit natin binabasa yung energy nyo, para ma-prove mo sa sarili mo na para talaga sa yung message. Na para talaga sa yung reading. Kasi dito pa lang sa energy mo, malaman mo, yan talaga yung nararamdaman ko. Diba? Okay, nararamdaman mo kay person. O, diba? King of Swords ka dyan, intellectual. Matalino ka kasi. Oo, matalino, logical. Para kang pulis kung makipag-usap sa person mo. Para siya laging, kriminal. Parang ganon. Lagi mo siyang in-interrogate, no? Interrogation.
Okay, nararamdaman mo sa kanya. Sweet ka naman, pero madalas daw galit ka. So, pabago-bago. Nagbiwirduhan na si person pag sweet ka sa kanya eh. Ano kayo meron din sa tao? Ano tatakot ganon? Meron tayong Queen of Swords. Ayun. Piling ko dala ng trauma mo sa childhood. Yun yung nasisense ko rito. And yun na nga, parang nabibigatan yung person mo. No, kung meron ka mga past trauma galing sa past person mo, guys, nabibigatan yung person mo na bitbitin yung trauma na yun na hindi naman siya yung may gawa eh. Okay, bakit kailangan mo yung iparamdam sa kanya? Eh, hindi naman siya may gawa. Willing naman siyang ipakita sa inyo yung love na yon. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong relieve the pressure. Ayan o. Hinay-hinay ka lang ha. Kasi nakikita ko sa inyo, grabe yung pag-overthink mo. Grabe yung stress. I know, nagpapanik ka talaga. Lalo na pag hindi nag-chat. Tapos pagka ganito ha, pag tinawagan mo siya, tapos hindi nag-ring, na-alarma ka na. So, I mean, pagka hindi niya sinagot, na-alarma ka na. So, 2-3 tawag hindi pa niya sagutin. Parang, grabe na yung panic mo. Kung ano na yung papasok sa isip mo. Kung ano na yung naiisip mo sa taong to. Pag chinat mo siya, bakit parang hindi siya agad-agad nagre-reply. So, grabe kasi nakakapraning talaga, guys, yung ganon. Ayun, let's be crazy. Sa totoo lang. Napapraning ka sa mga ganong ginagawa niya. Ba't di ka agad sumasagot? Ba't di mo, may tinatago ka ba? May pinuntahan ka ba? Sino kasama mo? Diba? Normally. Kasi ayaw mo ngang maramdaman yung ganon. Pero paano naman, guys, kung natulog lang, diba? Paano naman kung si person naligo lang? O, ilang oras ba? Wala namang oras siya. Minsan 9 minutes ka lang ang ligo ata ng lalaki. Minsan nga, 1 minuto lang. Mabilis lang. Pero sa babae, yan yung mabilis. Ay, matagal. Medyo 30 minutes. So, kung sa babae, tas person mo is lalaki, no? Kung ikaw babae ka nanonood, mas mag-overthink talaga yon. Pero kung lalaki tong person mo at ikaw yung babae, diba? Tama ba? Naguluhan na ako. Basta ganon. Tignan nyo na lang din, tansyahin nyo na lang din. Yun ang mahirap eh, yung mag-update kayo pag maliligo kayo ha, guys. Para hindi nakakapraning. Okay, tignan natin. Zodiac sign sa side mo, Pisces, Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, and Capricorn. Gemini, Aries, Cancer, Aquarius, Virgo, and Scorpio energy. Okay, in the near future, saan na ito papunta? Saan na ito papunta? Meron tayo, oh my God. Diba? Tutlusa ka, magpapakasal pa kayo. Huwag na lang kayong magpakasal. Pero sinasabi ko nga kanina, guys, kaya pa tong ilaban. Okay? Workout nyo lang to, guys. Pag-usapan nyo. And iwasan din yung pagiging praning dun sa relasyon, guys. Connection, ayun o. Your connection is eternal and unbreakable. Mahirap na talaga daw tong ano, guys, i-break itong connection nyo ni person, guys. Meron tayong Cupid, love is in the air when Cupid's around. Okay. So, yun. Basta lagi ka na lang tinatamaan, lalo na pag nakikita niyo isa't isa, ay, nakaka-inlove naman si person. Parang may ganon, may kuryente. Kasi nga, soulmate mo to si person. Oo. So, kaya nga kayo nahihirapang i-workout yung relationship ng LDR kasi soulmate kayo. Mahirap silang i-workout pag magkalayo kasi isang soul lang to eh. Mas nag-work sila na magkasama. Okay? So, ayan. Guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. By the way, ulit guys, sa mga interesado sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Mag-message lang po kayo. And, papalo na rin sa ating TikTok. Jade Diaries po yung name. Madalas ako doon nagla-live. Nagbe-free reading ako doon sa mga interested po. Sa ating free reading, ayan, welcome na welcome po kayo dito. Okay, so, bye-bye guys. God bless and love you all again. Bye-bye.